Mula sa pandaigdigang deklarasyon ng United Nations hanggang sa mga lokal na batas at polisiya ng ating bansa, malinaw ang katungkulan ng Estado para panatilihin ang kalayaan sa pamamahayag at tiyakin na ang kalayaang ito ay para sa ating mga mamamahayag. Subalit, Mr. Speaker, kamusta nga ba ang mga Pilipinong mamamahayag? Sa iba't ibang dako ng ating kapuluan, ramdam ba nila na kinikilala ang kalayaan nila habang ginagawa nila ang kanilang trabaho sa pag-alam ng katotohanan at pagpapaalam nito sa madla? Sa madaling salita, Mr. Speaker, hindi. Ayon sa ulat ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, nasa 242 ang naitalang insidente ng paglabag sa press at media freedom mula nang naupo si President Marcos Jr. noong 2022 hanggang nito lamang ng April 2026. Mr. Speaker, of the 242 cases of press and media freedom violations, there are 1 case of closure order, 2 cases of theft or loss and damage to property, 4 cases of censorship, 7 cases of unjust arrests, 9 cases of death threats, 12 cases of denied coverage, 14 cases of physical attacks, 14 cases of libel or cyber libel, 18 cases of other judicial harassment or slap suits, 18 cases of online attacks or harassment, 19 cases of cyber attacks, 39 cases of red tagging, 75 cases of harassment such as surveillance and verbal abuse, and unfortunate 10 cases of journalists and media workers killed. Di pa to kasama ang mga nararanasan ng ating mga campus publications sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bilang pagpapalalim sa kalagayan ng media at media workers, Mr. Speaker, allow me to zoom in on several cases. 1 of India and Jail Lavapiés of Capiz, 2 Francime Cumpio of Tacloban, and 3 RJ Ledesma of Negros. Una, ang mag-asawang Lavapiés. Sa Rojas City, Capiz, sina India at Jay Lavapiés, mga mamamahayag na nagsisilbi sa Bascog Radyo, ay kinasuhan ng libel dahil lamang sa pagbabalita nila tungkol sa sementeryo ng isang lokal na opisyal na gumagana umano ng walang permit, mga kahina-hinalang pamamalakad umano sa traffic enforcement sa isang national highway at iba pang aligasyon ng abuso at korupsyon sa kanilang lugar. Dahil lang dito, kinasuhan ang mag-asawa ng libel sa iba't ibang korte. Forum shopping nga ito eh. Pati sa malalayong korte na kinakailangan pa nilang lakbayin para dumalo sa mga pagdinig. Ganito, ginagamit ng mga nasa kapangyarihan ang mga batas sa libel at cyber libel laban sa kung sino man ang pumupuna sa kanila, partikular sa mga mamahayag na nagbabalita ng tapat sa kalagayan ng mga komunidad at ng bansa. Pangalawa, si Francime Cumpio. Ilang beses na siguro nabanggit ang pangalan niya at kwento niya dito sa bulwagang ito, ngunit hayaan niyo po akong magbigay ng ulat sa tinatakbo ng kanyang kaso. Noong 2020, inaresto si Francime kasama ang 4 pang aktivista sa Tacloban, Leyte. Ang mga kaso niya, illegal possession of firearms, of explosives, terrorism financing. Nitong January 2026, ibinasura na ang mga kaso ng illegal possession of firearms and explosives laban sa kanya at kay Mariel Dumaquil. Ngunit hinatulan silang guilty sa kasong terrorism financing. Gayunpaman, nitong April lamang, muling itinanggi ng Court of Appeals ang civil forfeiture petition ng Anti-Money Laundering Council na pinanghahawakan na may 500,000 piso or 500 pesos na hawak daw nila, no? Pinangpinansa daw sa NPA at na-confiscate sa dalawa noong inaresto sila. Dinanay po ito ng korte dahil hindi naman daw designated ang dalawa bilang terorista, minadali ang kanilang pagbansag bago sila hinuli at bago kinuha ang pera na iyon. A clear violation of due process. Patunay ang pagkabasura ng illegal possession of firearms and explosives at ang pagpupumilit ng questionable terrorism financing charges na kinakailangan ng ibasura ang gawa-gawang kaso ni Francime Cumpio at ng buong Tacloban 5. At ang panghuli,
si RJ Ledesma. Noong nakaraang linggo, Mr. Speaker, bago tayo nagsibalikan sa plenarya, umuugong sa social media ang balita ng pagpatay kay RJ Ledesma. Kabilang sa Negros 19, isa po siyang manunulat, makata at community journalist sa isla ng Negros. Noong April 19, 2026, lumusob ang 79th Infantry Battalion ng Armed Forces of the Philippines sa Barangay Salamanca, Toboso, Negros Occidental. 653 people and more than 168 families ang kinailangang lumikas dahil sa paglusob ng 79th IB. Matapos ang operasyong militar, nasawi ang 19 na individual. That's 19 individuals, 10 armed combatants, and 9 unarmed civilians, including RJ. Marami ang nagtatanong, ano pong ginagawa ni RJ sa malalayong lugar ng Negros, sa mga komunidad na militarisado at vulnerable sa mga operasyong militar ng Estado? Si RJ ay editor ng Paghimutad Negros at regional coordinator ng Altermedia People's Alternative Media Network. Ano ginagawa niya doon? Ano pa ba kaysa sa magsiwalat ng katotohanan, ibahagi ito sa mamamayang hindi alam ito at dahil dito ay nagdudusa sa panlilinlang at sa pahirap na polisiya laban sa kanila. Bilang mamamahayag, nandun siya para mag-imbestiga, mag-ulat, magbalita. For a while now, before he met his untimely demise at the hands of the military, he has been following the tracks and uncovering the trail of communities facing displacement due to large-scale renewable energy projects such as solar farm expansion, windmill installations, and hydropower ventures. Si RJ ang isa sa pinakamasugid na tagalantad ng matinding kahirapan sa isla. Na dahil dito, naturing siyang target ng pamamaslang kahit nalabag ito sa pandaigdigang makataong batas. Ano ang nagbubuklod sa mga kwento ng mag-asawang Lavapiés, ni Frenchie May Cumpio, ni RJ Ledesma? Kahit iba-iba ang itsura o anyo ng paggigipit sa kanila, mga kasong pangaharas, di makatwirang pagkakulong, direktang pamamaslang, pareho ang layunin ng mga nanggigipit sa kanila. Ang patahimikin ang mga bumaboses. Kahit hanggang mga campus journalists and student publications, pinapairal ang kultura ng pananahimik sa kabataang naghahanap at nagpapalaganap ng kritisismo at katotohanan. Nagiging subject ng unwarranted house visits ng AFP ang mga bahay at opisina ng mga student journalists, gaya ng nireport ng The Pillar of the University of Eastern Philippines main campus official student publication ng Northern Samar, at 4 na student publications sa Camarines Sur, the Seafarers Gazette and the Mariners ng Mariners Polytechnic College, the Heritage ng Universidad de Santa Isabel, the Pillars ng The Ateneo de Naga University, the Democrat ng University of Nueva Cáceres. Hindi pa dito kasama ang instances of regional coordinators of student journalists. Pinupuntahan po sila ng military sa kanilang bahay, pinapapirma ng isang certificate na hindi raw sila affiliate ng mga quote-unquote leftist groups. Dinilit din ng Meta ang Facebook page ng The Catalyst ng Polytechnic University of the Philippines dahil sa mass reporting ng kanilang platform at iba pa. Paano kaya magkakaroon ang kabataan ng kakayahang makapag-isip at makapagplano ng mga solusyon sa mga problema sa lipunan kung mismong pag-aalam pa lang ng mga isyu ay pinagbabawalan na tayo? Bilang paggunita ng pandaigdigang araw ng kalayaan ng pamamahayag, hinaharap natin ang malagim na realidad. Hindi pa tunay at ganap na malaya ang pamamahayag at mga mamamahayag dito sa Pilipinas. Hindi totoo na sumusuporta ang administrasyon ni President Marcos Jr. sa kritikal at matatag na media dahil lalo lamang nailantad sa publiko ang malalang krisis na pinababayaan niyang lumala ang malawakang katiwalian at ang karahasan na tinutugunan ng Estado na sa mga pumipiling maging kritiko at lumaban sa ganitong klaseng sistema. Sa ngalan ni RJ, muling pinapalakas ng kinatawang ito ang mga panawagang bit-bit niya noong nabubuhay pa siya. Number 1, decriminalize libel and cyber libel. Number 2, repeal the Anti-Terrorism Act and the Terrorism Financing Prevention and Suppression Act.
Number 3, pass House Bill number 4172 or the Campus Press Freedom Act. Number 4, drop all trumped-up charges against journalists and free all political prisoners. And finally, let us demand justice. Let us defend Negros. Justice for Negros 19 and all victims of state violence. Ang diwa ng malayang pamamahayag ay ang natatangi, makatwiran, at makataong diwa ng kalayaan. Kaya hanggat hindi tunay na malaya ang mga pahayagan, hindi tunay na malaya ang bayan. Patuloy na lalaban ng kabataan alang-alang sa kalayaan, katarungan, at pangmatagalang kapayapaan. Maraming salamat, Mr. Speaker. I yield the floor. Majority